Sa atin lang po linya ngayon si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Kagawaran ng Agrikultura sa napakaimportanteng panayam. ASEC, maganda umaga po. Magandang umaga kasamang Ted. Sa lahat po na nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Salamat po na marami. Aking kasama ngayon sa programa Good si morning. Angela Castro. Sir, ito lang po, no, ASEC. Hi Angela, good morning. Apo, Good morning. salamat. Unahin ko lang po ito. Ito pong toll rebate, no, para sa mga truckers. Meron na ho ba kayong figure o data kung ilan po nagpa-enroll dito, meaning nagpa-accredit po sa DA? Ted, actually itong ating DA Food Lane Accreditation Program ay matagal nang ongoing. Naglalapse to every 2 years. As of to date, meron na tayong 965 na trackers na accredited na ng DA at pwede silang magpa-register ngayon sa Toll Regulatory Board para naman doon sa discount na ibibigay para dito nga sa rebates na nabanggit mo. Okay, sige po. So kasi po ang una diyang requirement maliban doon sa mga RFID, etc., dapat po merong accreditation from DA. Yes po, tama po yan. Okay. And then sir, yun ho ba kasi ang sabi ng ibang mga trackers, ano ba ang regulasyon dito kung ikay tracker, may truck ka, pero hindi lang gulay ang iyong ikinakarga. Yan ho bang rebate na yan dapat pa munang ipakita doon sa NLEX o SLEX na gulay ang kanilang karga o basta naka-enroll ka na, yun na po yun, automatic po yung rebate? Basta po accredited ng DA kasi ang ina-accredit po ng DA yung talaga pong di-deliver ng mga agricultural products and commodities, kasama na rin po rito yung mga fertilizers at agri-supplies. So pero pangunahin po rito yung mga palay, mais at saka po yung ating mga perishable goods kagaya ng karne, isda, itlog at kung ano-ano pa. Pero kung titingnan po natin yung guidelines po na nailabas ng TRB, bagamat nire-recognize po nila na accredited po ng DA, may karapatan din po sila through their guidelines again na kapag nagkaroon po sila ng random checking o spot checking at nakita po nila na hindi agricultural goods ang laman ng truck, ay pwede po nilang gawing reason para i-disqualify yung isang truck na hindi na po maka-avail itong rebates na to. Pero subject naman po sa appeal. Okay, pero sir, dito ho, paano ho, kumbaga, ang magiging regulasyon to see to it na wala po ditong nagsasamantala o nakakalusot doon po sa accreditation na kahit na po construction materials o naman pong kinakarga, yun talaga ang kanyang kinakarga, nagkakakuha ng rebate dahil nga sa siya may accreditation. Actually, kasamang Ted, yung pag-accredit pa lang namin dun sa Food Lane Accreditation Program, may kasamang training yan May kasamang seminar para aware sila. Kasi bukod dito sa rebates ay may mga iba pang kaakibat na benepisyo pag ikaw ay accredited. Una, doon sa truck ban, lalo na dahil ikaw ay kargado ka ng agricultural goods, so may mga lugar na exempted doon. And then yung sa pass-through fees ng mga LGUs na inanunsyo ng ating Pangulo, so exempted din sila doon. At meron din sila, of course, priority access, lalo na kasi katuwang natin dito ang MMDA at saka ang Philippine National Police. So aware sila rito. Kaya maganda kapag yung ating mga agri-trackers talaga ay accredited dito sa Food Lane Accreditation Program. Opo, yung pong dumadaan sa seminar, driver ho mismo ng truck o yung pong operator? Parehas po yun. Yung operator at saka po yung driver ay pwede po mag-attend dito po sa ating ginagawa mga seminar. Okay, sige po. So sir, maiba lang po ako. Nakonsulta ho ba ang DA dito po sa desisyon ng NEDA nga na ibaba ang taripa sa imported rice sa 15%? Ang nagdesisyon po nito ay ang ating NEDA board na kung saan po ang karamihan, lahat ng agency po ay kasama po dito sa tinatawag natin na NEDA board.
Ang chair po nito, of course, ay ang ating Pangulo. Okay, so sa ngayon po, sir, di ho ba't hindi ho naman tayo rice self-sufficient? Ilan hong porsyento ang inaangkat nating bigas, sir, so far sa ating pong pangangailangan? Base sa huling pagtaya ay 20% nung total volume na pumapasok. Ito yun, imported natin, about 20%. Pero tandaan din natin, Ted, na yung ginagawa kasi ng ating pamahalaan, kailangan kasi magkaroon tayo ng tinatawag na 60 to 90 days buffer stock. So kung titingnan natin yung ating level of production, mataas naman yun. Kaya lang, hindi lahat kasi ng ating palay na inaani ay dumediretso na pagkain bilang bigas. About 7% dito ay napupunta sa feeds, meron din sa processing. Of course, may waste. At yung iba, of course, yung iba ginagawang kakanin at iba pang byproducts. So dahil dito, of course, kailangan natin talaga mag-import. At yung 60 to 90 days, karamihan yun ay napifill upan itong ating imported rice. Opo. So basically po, ito hong sinasabi na pagbababa sa taripa ng imported rice, paano po magbebenepisyo dito ang ating mga magsasaka? Sa ngayon kasi kasamang TED, ang may NFA Council resolution na nagtatakda ng presyuhan ng farm gate price. Matandaan natin last year, itinaas na yan from 19 to 23. At nitong huling NFA Council nga ay nag-aproba sila na itaas pa uli ito from 19 to 23 to 23 to 30 pesos for clean and dry. And then yung sariwa naman ay 17 to 23 pesos. So malaki yung itinaas. So bagamat mayroong ganitong pagbaba ng taripa para sa imported rice, yung atin naman ng mga lokal na magsasaka, at least ay mayroong mataas na presyuhan sa NFA. Bagamat alam natin kung bababa yung presyuhan talaga ng imported rice, posibleng mahila nito eventually yung presyo ng locally produced rice. So yung nga po, paano ho natin matatangkilikin ito sa kaisipan po ng pangkalahatang benepisyo kung ganun po ang binabanggit po ninyo na posibleng mangyari? Maliban po doon sa automatic po, bababa ang koleksyon para po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yes po, dahil malaki yung ibinaba ng taripa from 35% to 15%, definitely ang una maapektuhan po nito yung collection ng customs na mapupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Pero sa ngayon po kasi, kagaya last year, ay umabot na ng almost 30 billion. Ang itinatakda po kasi ng batas, kahit ano po yung maging collection, ay may nakalaan po na 10 billion piso para sa RCEP o itong enhancement fund na ito. At kahit po magbawas up to 15%, ay mamimit pa rin yung tinakda ng batas na 10 billion para po rito sa RCEP nga. Opo, pero yung nga po, doon naman po sa punto ng kaninyo, kung ang adhikain nito sa pangkalahatan po ay mapababa ang presyo ng imported rice, at ito'y hahatak pababa naman sa presyuhan ng local commercial rice, paano po yun kung sakasakali na yung po ang mangyari at ang ating mga magsasaka makaranas po na naman na mababang farm gate price? Sa tingin naman po namin ay hindi masyadong bababa yung farm gate price. Kasi kung titingnan po natin yung presyuhan ngayon, halimbawa yung gastusin ng ating mga magsasaka ayon sa huling pagtaya ng Philippine Rice Research Institute ay nasa mga 13 to 15 pesos ang gastusin kada kilo ng palay. So kung ang presyuhan po ngayon ay nasa, sabihin na natin average ay 25, ay almost doble po ng kanilang kita doon sa kanilang gastusin. So kung magbababa man po, ay dahan-dahan po yan. At hindi naman po yan bababa na masyado mababa. Okay, dito po sa statement ni Ginoong Balisacan, basahin ko lang po, Asek, sabi niya dito, the Department of Agriculture is aiming for a reduction to 29 pesos per kilo, at least for the poor,
because we will complement this tariff reduction with direct subsidies to the poor and the vulnerable so they can access the food, no, particularly nga po rice. Kaya sa inyo ho ito ipinapasa, no, yung reduction na ito. So 29 pesos. Di ho ba ngayon sa Kadiwa magkano po ang presyo ng bigas na sa inyo pong Kadiwa, sir? Kasamang Ted, iano ko lang yung reduction bali na 15%, ang makikinabang yan, general public. Yung plano na 29 pesos, ang main focus niyan natin ng targeted beneficiaries natin ay yung mga may hirap talaga. So, yung general public can enjoy yung lower tariff, so mas mababang presyo. Pero yung mga kababayan natin na mas mahirap, ay yun naman ang pakay ng ating kagawaran na makinabang dito sa 29 pesos na pinaplano natin. Hindi po. My question is, magkano po ngayon ang inyo pong binebentang murang bigas sa Kadiwa? Sa ngayon, Ted, ay nagkaroon tayo ng tinatawag natin na phase 1 o yung trial phase nitong 29 pesos. So, Okay. on a very limited scale. Opo. So, ang karamihan pa rin yung tinitinda ng ating mga Farmer Cooperative Association according doon sa kanilang presyuhan. So, tinitingnan natin yung mga pwedeng maging operational challenges Opo. nitong 29 pesos and hopefully by next month, July or August, Okay. ay mailatag na natin yung 29. Sir, so hindi ho naman may tatanggi, no? Mismo si Mr. Balisaca nagsasabi na para mo maabot yung 29 pesos, meron kang subsidiya. So, ang tanong po namin ngayon, saan kinukuha ng gobyerno, ng DA, yung perang pag-subsidize doon sa 29 pesos na bigas? Maging dito po sa binabanggit ngayon ni Ginoong Balisaca na sa inyo manggagaling ito. Saan galing yung pera? Because basically, kung ating titignan po ang bantay presyo ngayon, ASEC, no? Local commercial rice. Wala ho naman kasing imported na na regular milled. Basically, if you ask the importers, no, regular milled is from 45 to 52. Ilagay mo sa 45. Pag ito'y gagawin mong 29, basically dito ang iyong abono, mga 16 pesos per kilo. Saan kayo kumukuha ng pera? Kasamang Ted, ganito, kung magto-29 tayo, ano pa yan pinaplano pa kung saan talaga manggagaling yung subsidiya. Pwede kasing imported, pwedeng local through the NFA. So part yan nung trial period natin. Tingnan lahat ang technicalities, pati yung fiduciary, financial and legal requirements ng pagbebenta nitong 29 pesos. Sige po. So isang tabi muna natin yung future 29. Sa kasalukuyan pong Kadiwa 29 pesos na bigas, saan kayo kumukuha ng pera pang subsidize? Yung 29 pesos kasamang Ted ay i-check ko kung saan kasi nawala ako nitong for the past how many days, nagka-COVID kasi ako. I'll check on the details nung saan nanggaling yung 29. Opo. So kung saan nanggaling kasi inaabunuhan di ho ba ng gobyerno para maging 29, inaabunuhan ng gobyerno. Tanong po namin saan kinukuha yung pang-abono. Yun po yun, ano po? Okay? Yes, kasama. Sige, thank you. Sabi ho ninyo, itong pagbababa sa taripa sa pangkalahatan will benefit nga the public, no, ang consumer po ng bigas. Sa ano pong aspeto 'yon? Paano niyo nasasabi na sa pagbababa ng taripa from 35 to 15 magbebenepisyo ang lahat ng Pilipino? Dahil nga po bababa yung taripa, ina-expect natin yung unang pagtaya po ng DOF ay mga 15 to 20% reduction ng presyo. So, pwede po yung maramdaman agad. Pag bumaba yung taripa, of course, yung imported rice po ay mababa yung magiging presyuhan. Paano po tayo makakasiguro na automatic may reflection sa actual na presyo sa palengke kapag ibinaba mo ang taripa sa imported rice? Kung ating pong ikukumpara ito dito po sa iba pang mga produkto na nagkaroon din po ng pagpapababa, actually pagpapayag din na damihan ng importasyon. Halimbawa, sa baboy at maging sa manok. Sa baboy po, ang katwiran din dati,
kung bakit po binuksan ng husto ang importasyon po ng baboy, pati nga po yung taripa dito na binabaan din. Pero sa ngayon, sinasabi mismo ng mga magbababoy na hindi naman bumababa ang presyo ng baboy kailanman, magmula din po nitong pinayagan ng gobyerno. Paano ho namin tatangkilikin itong informasyon na ito rin pong ipinapangako ninyo sa tariff cut? Actually, yung wag na lang sa baboy, yung sa bigas kasi sabi nila nito mga nakadalawa 3 taon ay kasi binaba na rin yung tariff from 40 to 50 ginawang 35 yan. So hindi naman naramdaman yung pagbaba. Pero matandaan din natin, Ted, nitong nakaraang 2 taon nagkaroon din ng sobrang pagtaas ng presyo ng international na bigas. So dati nasa $400 per metric ton, tumaas yan maximum 700, almost $700. Ngayon ay nasa $540, yung 25% broken ayon sa FAO statistics ng Vietnam, 25% broken. So may mga external shocks na nakaapekto doon sa presyuhan sa international trade. Kaya hindi na-realize kahit nagbaba. Pero kung hindi mo pa rin ibinaba, mas mas mahal ang presyo ng bigas. So yan yung mga So kung everything is constant now at binaba mo yung taripa at from 35 gagawin na lang na 15%, definitely malaking bawas yon sa presyuhan pag yung tinatawag natin na landed cost ng bigas dito sa atin. So nagtalaga na rin naman si Secretary Chu Laurel ng magbabantay dito, lalo na yung inspectorate namin na mag-iikot, lalo na binabantayan lahat nila itong mga posibleng papasok na bigas hanggang sa presyuhan para masigurado talaga na maramdaman ng general public itong pagbaba. O inaasahang pagbaba. Opo. Sige po. Pero anyway, kumbaga po ayaw niyong ikumpara itong nangyari po sa baboy dito po sa mga pwedeng mangyari sa bigas. Bakit po? Kasi sa baboy, ano ba ho ang kaibahan nun na kung saan po binabaan nga yung taripa, hinayaan ng maraming importasyon, pero ang mahal pa rin po ng baboy? Dapat yun ang isang issue nga, Ted. Isa rin yan sa mga titingnan kung bakit may mga ganon na hindi na ibababa. Pero I just want to focus nung rice kasi hindi ko masyadong kabisado yung baboy. Pero doon sa bigas, kung titingnan natin yung mga nangyari for the past 2 or 3 years, yun yung mga nangyari na mga external shocks. Opo, ang sabi po ng ilang pong mga farmers organization na dito ho, primarily makikinabang lang dito, hindi ang consumers kung hindi na naman itong mga rice importers, no? Opo, kasi nga daw dito sa mga common na po na mga sinasabi na pandaraya din ng mga nag-aangkat ng bigas. Ano po yung reaksyon doon? Yan po rin ay itiniyak ng ating kagawaran na babantayan palagi mabuti ito. Actually, may utos na rin ng ating Pangulo na kailangan siguraduhin talaga. Kasi isang hakbangin talaga mapababa yung taripa para magkaroon talaga ng pagbaba ng presyo. At yung programa nga natin na 29, lahat ito ay nakaprograma. At yung isang critical talaga dito, yung mabusising pagbabantay. Okay. Yung pong sinasabi din ng mga legitimate nga na nasa rice industry importation business, yung pribilehiyo ng mga papayagan na naman na mag-angkat ng bigas. Bagamat ito nga po ay liberalized na, pero alam po naman natin, hindi ka makapag-aangkat niyan kung wala ka ng mga kaukulang permiso, gagaya po ng mga phytosanitary permits na ito. Yung pong pribilehiyo na ibibigay sa importer kasi ang laking diskwento nito, nababayaran mong tariff Yung po sinasabi nila dito na mukha hindi patas ang pagbibigay ng permit ng gobyerno sa rice importers dahil meron po lamang mga pinipili na iilan na nakakakopo ng rice importation. Hindi naman totoo yun, Ted, dahil open naman ang BPI so long as yung mga importers ay nakakamit ng requirements. In fact, itinatakda rin ng rice tarification law
na kapag nag-apply at qualified naman base dun sa itinakda ng guidelines ng Bureau of Plant Industry, within 7 days dapat yun ay maaprobahan. At kung titingnan natin yung datos ng Bureau of Plant Industry, maraming transactions yung nai-implement because of these provisions ng rice tarification law. Okay. So walang pagbabawal kung ang isang importer ay legitimate at merong mga kaukulang papel at kaukulang pagtalima sa mga nasabing guidelines. Okay, sige po. Sir, ito lang po, no? Yung pong Federation of Free Farmers, may liham sila kay Secretary Ralph Recto ng Finance Department. Ang petsa nito, February 1 ngayong taon. Dito pa lang po, kanila pong inisa-isa na ang kanilang ginawang pag-aaral tungkol po sa pandaraya sa rice importation, no? Ang sabi nga nila, massive and unabated undervaluation of rice imports. Ang sinasabi nila dito, na maraming importers ng bigas, yung deklarasyon nila dun sa value ng bigas, pinaliliit para mas maliit yung tariff. So in the same ngayon way, ang pangamba ng ilang grupo na dito po sa tariff cut na ito, mababa na nga, nandadaya na nga itong importer sa kanilang binabayaran, lalo pang bababa ang babayaran sa patuloy pong pandaraya. Ito hubang impormasyon na ito tungkol po sa sinasabing mga undervaluation ng rice imports ay nasuri na po ng bagong kalihim ng DA? Hello, Asek? Kasamang Ted, itong issue na to ay pangunahing mandato ng Bureau of Customs, yung sa tariff collection. Pero matandaan natin, last year, 2023, napakalaki noong nakolekta na collection dito sa buwis ng bigas. Umaabot yan ng almost 30 billion, 29.97 billion to be exact, yung nakolekta. So, napakataas nun. So, yun lang. Hindi ko, itong issue na to ay mas masasagot ng Bureau of Customs. Hindi po, kasi sinasabi ko kasi dito, kaya ho kayo concerned din dito ang DA, ASEC, kasi pinag-uusapan natin dito, bigas, staple, and the income for the farmers, no? Kasi po kahit sabihin ng customs na, ang taas ng collection namin, pero actually, sinasabi ng grupo dito, ito kasi, hindi ito, sir, gawa-gawa lang. Thorough study po ito based on facts mismo na nanggagaling sa customs at sa International Food Organization doon sa importasyon. Ang sinasabi nila dito, kung hindi nandadaya at pinapayagan ng gobyerno na ang pandarayang ito, mas malaki pa doon sa ipinapangalandakan ng customs ang makukolekta ho nila, kasi ang binabanggit po dito, no? Na ang nawala, no? Para lamang dito po sa nagdaang taon, para po dito sa ating revenue sa tariff rate na 35%, ay 7.5 billion pesos. Kaya ko po ito binuksan na usapin, siguro para lang kayo mismo sa DA makipag-ugnayan sa kinaukulan tungkol po sa isyong ito, because I think this is a legitimate issue na hindi pinapansin ng Secretary of Finance. Muli, Ted, ito ay usapin na una ay sa Bureau of Customs, pero titingnan natin namin kung ano yung mga potential issue related to this. But then again, it would be best handled by the Bureau of Customs. Yes, sir. We understand nga po. And again, just to reiterate, kaya alam ko po na customs ito, finance, pero the fact is kung dinadaya yung tariff na pinagkukunan ng RCEP, diba? Palagay ko po, with all due respect, may masasabi ang DA, because after all, malaking tulong nga sana po ito sa ating po mga rice farmers kung tama ang collection, because sinasabi ho naman dito, hindi confined lamang sa 10 billion ng RCEP pwedeng dagdagan yan, including the budget of the Agriculture Department. Tama yun, Ted. Actually, yung kabuuan ng RCEP, lahat ng collection ay babalik sa ating mga magsasaka ng palay. Kasi yung 10 billion na itinakda ng RCEP ay meron yung paglalaanan, at any excess in collection ay babalik bilang sa ngayon, according sa RTL, ay rice farmers
financial assistance. Ito yung binibigay na ayuda ng 5,000 piso sa mga magsasaka ng palay na hindi tataas sa 2 hektarya yung kanilang sinasaka. So practically everything na Opo. nakokolekta ay bumabalik sa ating mga magsasaka ng palay. Oo nga po. Inyo na ho bang nakita ni Secretary yung pinakahuling COA audit report sa paggamit po sa ARSA, particularly po sa binili nito pong itong nag-modernize natin ng grupo, itong farm MEC something, hindi ko lang hawak kayo ng COA report. Sinasabi ho nila, bumili na naman sila ng mga gamit na nakatenga lang ngayon at hindi napapakinabangan ng mga farmers, mga farm machineries na hindi ho napapakinabangan. Meron pong pinakahuling COA report ngayon, including yung mga seeds na hindi rin po na ipamahagi. Actually, Ted, itong mga COA report na to ay, yan kasi ay December. Makita kasi natin na meron kasing period. Ang taniman kasi natin ng palay ay hindi yan sumusunod sa calendar year. Meron tayong wet season at dry season. So, pagtapos ng December, may mga binhi pa talaga na dinidistribute yung ating field rice. So, hindi yan sumasabay. In fact, yung huling report ng PhilRice ay maganda yung datos nila ng distribution. Ganon din sa PhilMec, yung distribution nila ng machinery. Hindi naman yun kagad-agad na pag naidala ay maidi-deliver agad. So meron niyang schedule ng distribution sa ating mga farmer cooperatives and association. Pero makakaasa kayo, lahat yan ay nadidistribute na maayos na Nabasa nyo ba, PhilMec. nabasa Yes. nyo ba yung actual COA report? Kasi hindi po yan ang dahilan eh. I mean, I hope you don't mind, ano po. Siguro po, ang akin po, binabasa ho ba ninyo o maging secretary yung COA report actual? Kasi doon po hindi sinasabi na, kasi hindi pa nadi-deliver, kasi hindi pa planting season, hindi po ganun eh. Opo, hindi ganun po yung sinasabi sa COA report. Kung mamarapatin po lamang po sana ho ninyo. Opo. Yes, kasamang Ted. Nabasa namin yan actually at naipaliwanag naman yan ng PhilRice at PhilMec. Meron din yung kasabay na tinatawag natin na response ng Opo. dalawang agencies na ito. At maganda rin siguro na makita at masuri yung naging response ng dalawang ahensya na ito Opo. regarding dito sa COA audit report. Okay, sige po. Meron lang pong tanong ASEC si Angela. Please, ano po? Okay, Angela, Asek, please. good morning po ulit. Tanungin ko lang po itong usapin naman sa luya, no? Marami pong mga nagulat, consumers, retailers na napakataas po ng per kilo ngayon ng luya, which is 280 per kilograms. Mula po yan dun sa 100 to 120. Ano pa pong mga efforts ang ginagawa po ng DA para po maibsan po itong mataas na presyo na ito? Ano po ang ano po, syempre gusto rin po natin malaman bakit po tumaas ng ganito kalaki yung per kilo ng luya. Angela, una ngayon kasi taniman ng luya at talagang lumakas yung demand ng luya. Pero kagaya rin ng sibuyas, yung mga ganitong perishable commodities, unless masagot natin yung root cause ng problema nito, yung mga cold storages, patuloy natin na mararanasan ito. Kaya yan yung mga pangunahing proyekto ngayon ng ating kagawaran. Of course, kay Secretary na talagang ayusin lahat ng mga cold storages. Kasi kung magtatanim tayo na magtatanim at wala namang enough cold storages, patuloy na mangyayari yung mga ganitong problema. Opo. So yun nga po, no, katulad na nabanggit ko kanina kasi sabi po ng mga consumers at retailers nagkagulatan, especially nga itong mga retailers. Hindi po ba nagkaroon po ng abiso regarding that? I-check ko yan kasi yung huling datos na binigay nga sa amin ay yung halimbawa yung nanggagaling dito sa NBAT, dito sa Nueva Vizcaya, nasa 120, 150 naman yung bagsakan doon. Pero yung dumating na dito sa palengke ay nasa more than 200 na. Oo, syempre po mas mura doon sa probinsya kaysa po dito sa Metro Manila. Sa ibang market 240, Commonwealth Market specifically, pero sa pangkalahatan dito sa Metro Manila 280 daw po per kilo. Kaya nga po medyo umaaray po yung mga consumers natin. And given po nga na ano po yung gagawin ng DA para po malutasan po itong problema nito, given na yun nga po 8 months
months ang harvesting period ng ginger at tuwing summer po talaga ang ngayon, ang plantation noon tag-ulan na po ngayon. May posibilidad po ba ng importation na naman? Again, yung huling datos na nakita namin sa NBAT nasa 122 excuse me, 120 to 150. So dapat hindi naman siya aabot ng 280. So inatasan na actually yung mga regional offices at saka itong aming mga AMAS at saka AMAT to look dito sa nangyayari sa luya. Kailan po natin, meron po ba tayong timeline o timetable para malaman po natin kung kailan natin This is very bababa? immediate, Angela. Oo, kasi syempre umaaray po mabilis dahil na ito. marami pong dalawang market stream po yung tinitignan natin dito, household at saka syempre yung processing Paano diba? iskabechi ko nito, Asek? 2.8. Paano tinola? Opo. So, kailan kaya po bababa ang presyo sa inyo pong Yun pag-estimate, nga Asek? Opo. Titingnan namin yan, Ted. Hindi ako makapagsabi kasi Opo, I have okay. to talk doon sa mga concerned offices. So, inaano naman to. Ina-address ito immediately. Okay, sige po. Sir, ito lang po panghuli. Ito pong Highland Farmers Multipurpose Cooperative, no? Nakailang tangka na po ito na na humarap kay Secretary para po doon sa kanila pong suggestion nga kung paano mapapababa ang presyo ng gulay mula sa Benguet papunta po sa mga palengke sa Metro Manila. Ang sabi nila, hindi sila makapag-avail ng oras ni Secretary pero yung concept na kanilang binuo, ginaya lang daw po noong isa sa mga bureau ninyo. Meron ba ho kayong alam tungkol dito sa proposal po nitong Highland Farmers Multipurpose Cooperative? Kated, hindi ko pa nakita yung Okay. proposal ng Highland. Siguro maganda kung makita natin Opo. yung naging proposal nila. Kung mamarapatin nyo kung pwede kami makakuha ng kopya Opo. para ma-forward din namin sa Office of the Secretary. Sige po, salamat po na marami kung ganun. Sige, so, Asek, sorry po kasi alam kong kayo po recovering po pala. Kayo ba'y nakakapasok na sa opisina? Actually, bukas pa po ako pinayagan ng okay, aming okay. personnel na makapasok. Ay, So, opo. naka-quarantine pa po ako hanggang ngayong araw. Opo. Salamat po sa panahon, Asek, at pagaling po kayo at get kami well po yung muling tatawag kung kinakailangan para nga po makapagpaliwanag po ang DA sa mga usaping pambayan. Maraming salamat, kasamang Ted and Angela. Mabuhay kayo at magandang umaga. Thank you. Yan po si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang spokesperson po ng Agriculture Department. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.